Kwentong Bayan. Dahil sa kahayukan sa kapangyarihan at kayamanan, nakakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin dahil sa inggit. Ang tanong, tutulungan pa rin kaya tayo ng mutya kapag masama na ang hangarin? JD nga pala mga kabayan, shoutout sa comment ni Jessica Bayatan. Flash ko sa screen yung comment niya. Eto. Salamat Lods sa patuloy na suporta. May tanong din sa atin about sa bracelet kontra inggit. Panoorin niyo ang video dahil sakto yan sa kwento natin ngayon. JD, request! Meron ka ba nung kontra inggit? Ulitin ko, maganda yun. Kontra inggit. Eto siya, spiritual bracelet talaghay. Ang bisa ng bracelet ay protection sa evil's eye. Ano naman ang evil's eye? Ang evil's eye ay bunga ng inggit ng isang tao. Maaari itong magdulot ng sakit, kamalasan, paninirang puri, at ang pinakamalala, kamatayan. Alam naman natin ang mga nagagawa ng tao kapag inggit, hindi ba? Yung evil's eye kasi kilala na 5,000 years ago, pwede siyang mabigay ng tao sa'yo kahit hindi sinasadya. Bunga ng matinding inggit, nakakapagbitaw ng masamang salita o gawain na maaaring makaapekto doon sa taong kinaiinggitan. Ano naman ang bisa ng talaghay? Kontrahin at labanan ang evil's eye. Binibigyan ng magsusot nito ng aura upang kontrahin o ibalik ang sumpa doon sa nagbigay. Meron na itong basbas sa mga albularyo at higit sa lahat meron din itong kasamang panalangin para mas maging mabisa ang gamit. Para sa lahat ng interesado, mag-message lang sa Facebook page ng Likha. Nariyan ang link sa comment section. Siguradong may sasagot sa inyo. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jano. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, nasa edad 16 itong si Jano. Naninirahan kasama ang kanyang ina. Ulila sa ama ang binata. Nag-iisang lalaki, kaya naman siya ang inaasahan sa paghahanap buhay. Lalo pa na may iniinda na itong karamdaman. Sa murang edad, namulat sa halos lahat ng uri ng trabaho si Jano. Kapag anihan ng palay, nakikidayo ito sa kabilang baryo upang makigapas. Ngunit kadalasang pangingisda ang kinabubuhay ng binata. Nakikisakay ito sa ibang bangka o hindi kaya naman nag-iilaw ito sa ilog upang manghuli ng alimango. Ito din ang naging daan ng tuluyang pagbabago ng buhay ng binata. Minsan isang gabi, kakauwi lang ng binata galing gapasan nang dumating ang kaibigang itago na lang natin sa pangalang Alex. Pre, mababa yung tubig ngayon sa ilog . Tamang-tama to. Medyo matagal na ding hindi nagagambala yung ilog . Doon tayo sa bandang itaas, sa may tabangan. Wika ni Alex. Hindi pa sana sasama ang binata, ngunit naengganyo siya nito nang sabihing maaari silang makahuli ng malalaking palos. O sige, sasama ako. Sandali lang kukuha ako ng itak at pang-ilaw. Tugon ni Jano. Matapos ay kaagad nang lumakad ang mga ito. Walang buwan ng gabing iyon, kaya napakadilim ng paligid. Tanging ilaw sa dalang sulo ang nagsisilbi nilang liwanag. Pagkarating sa ilog ay nakita ni Jano na halos wala na itong tubig. Nakalabas na din ng malalaking bato na pinamamakayan ng mga palos. At dahil tabang na ang tubig dito, alam ng binatang wala silang makukuhang alimango. Habang naglalakad sa mga batuhan, napansin ng binata ang isang bahagi ng ilog
na tila hindi dumadaloy ang tubig. Hanggang tuhod lang ang lalim nito at napakadaming maliliit na bato na tila sinadyang ilagay. Sinubukang mga pa ni Jano sa bahaging iyon sa pag-asang makakahuli ng isda. Ngunit napakalinaw ng tubig at ang ipinagtataka nito, kahit anong gawin niyang kilos sa bahaging iyon ay hindi ito lumalabo. Tinakpan ng binata ang tubig. Laking gulat nito dahil matabang at napakalamig. Hindi ito pangkaraniwan sa isang bahagi ng ilog na naaabot ng tubig alat sa tuwing taib o high tide. Akmang tatawagin sana nito si Alex, ngunit hindi niya na ito makita. Bawal din silang mag-ingay sa lugar dahil ang bahaging iyon ng ilog sakop ng lupain ng isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. At kapag nahuli silang pumasok doon, siguradong sasamain sila. Pinili ni Jano na umalis na lang sa lugar. Akmang aahon na ito nang biglang nahagip ng kanyang sulo ang isang makinang na bagay. Inilawan niya ito upang makitang mabuti. Nasipat ang maliit na pahabang bato. Dinampot ito ng binata. Pinagmasdan sa liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Alex dahil nang itapat nito ang bato sa sulo, tumagos ang liwanag. Agad naman siyang tinawag ng kaibigan dahil nakahuli ito ng malaking palos. Dali-daling inilagay ni Jano ang natagpuang bato sa bulsa at pinuntahan ng kaibigan. Nakatsamba tayo pre oh. 2 malaking palos ang nasa butas na yan. Tulungan mo akong mahuli. Siguradong malaki yung kikitain natin bukas. Wika ni Alex. Eksperto ito sa panguhuli ng palos. Kaya naman tiwala ang binatang may uuwi nila ang mga ito. Ilang sandali pa, nagawa na nilang ilagay sa sako ang mga palos. At dahil may nahuli na at medyo palalim na ang gabi, nagkayayaan ng umuwi ang magkakaibigan. Kita na lang tayo bukas, Lex ha. Medyo napagod ako sa paghuli ng mga palos na yan eh. Wika ni Jano pagdating sa tahanan. O siya sige. Mas mabuti sigurong ilagay na muna natin to sa plangganang may tubig para buhay na buhay pa kapag binenta natin bukas. Tugon ng kaibigan habang inaangat ang hawak na sakong naglalaman ng nahuling palos. At dahil napagod sa paglalakad, hindi na nagawa pang laban ng binata ang kanyang suot na damit. Isinampay niya na lang ito sa tabi ng poso at naligo. Matapos ay kaagad nang natulog. Kinabukasan, pagkagising ay kaagad siyang sinalubong ng ina. Nakita ko to sa bulsa ng pantalon mo ah. Ano to? Wika ng matanda habang inaabot kay Jano ang itim na bato. Hindi ko po alam na eh. Nagandahan lang po ko kaya pinulot ko. Tugon ng binata. Ilang sandali pa ay dumating na si Alex. Inaya nitong dalhin na sa bayan ang nahuli nilang palos. Kaagad naman nilang naibenta sa isang kainan na pagmamay-ari ng 1 inchik ang mga nahuli. At gaya ng sinabi ni Alex, malaking halaga ang napagbenta ng mga ito. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil sa naging resulta ng kanilang paghihirap na hulihin ang mga palos. Pre, bakit hindi muna tayo magliwaliw sandali dito sa bayan? Total maaga pa naman oh. At saka may pera naman na tayo. Wika ni Alex. Ngunit tumanggi si Jano. Pasensya na pare ah.
Pero kailangan ko pang sumama kay mga Abner sa pangingisda. Ikaw na lang siguro kung gusto mo. Tugon ni Jano. Bayan o, bad trip naman. Pero sige, naiintindihan naman kita eh. Mag-iingat ka pa uwi ah. Kita na lang tayo mamaya. Muling wika ng kaibigan bago ito tumakbo papunta sa plaza. Kagad na ding umuwi si Jano. Maghahanda pa ito upang pumalaot kasama ang kaibigan ng yumaong ama na si Mang Abner. Pagkarating sa tahanan, kagad nitong ibinigay ang pera sa ina na ganda na para lumaot. Nag-aantay na din kasi sa dalampasigan ang bangka ni Mang Abner at kailangan pa nilang iakyat ang mga lambat na gagamitin sa panguhuli ng isda. Mabuti naman at nakapagbenta kayo ng palos ni Alex kanina. Hanga din ako sa iyong bata ka, no? Kakaiba ang kasipagan mo. Ni minsan, hindi kita nakitang namerme sa iisang lugar. Wika ni Mang Abner habang nag-aayos ang mga ito ng lambat. Kailangan po kasi manong eh. Alam niyo namang ako lang yung inaasahan ni nanay sa lahat. Tugon ni Jano. Naawa si Mang Abner sa naging kalagayan ni Jano dahil malapit na kaibigan ang ama ng binata. Kung minsan pinapalaot niyang mag-isa si Jano upang kumita ng malaki. Matapos ayusin ang lambat, kagad na nilang itinulak ang bangka papunta sa tubig. Maganda ang panahon ng mga oras na yun. Kalmado ang karagatan, kaya panatag ang dalawang marami silang mauhuling isda. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang ilatag ang lambat. Inabot ng maigit 1 oras ang paglalatag nito. Napakahaba at napakabigat. Matapos ay hinayaan muna itong mapaanod sa dagat. Nakatali sa boya ang magkabilang dulo ng lambat. Kaya madali lang itong matutuntun kung sakaling magsimula silang hanguin ito. Habang nagpapaanod, nakaupo lang ang binata sa dulo ng bangka. Pinagmamasdan nito sa silaw ang nakuhang bato. Namangha dahil napakaganda nitong tignan kung itatapat sa liwanag. Napansin ni Mang Abner ang hawak ng binata. Kagad itong lumapit upang mag-usisa. Aba, mukhang maganda yung hawak mo ah. San mo nakuha yan? Tanong ni Mang Abner. Nakuha ko po dun sa ilog nung kumuha kami ng palos. Hindi ko nga po alam kung bakit pero nagagandaan po ako eh. Kaya dinala ko na lang po pauwi. Tugon ni Jano. Sabay abot sa matanda. Nanlaki ang mga mata ni Mang Abner at dali-dali itong binalik sa binata. Laking pagtataka ni Jano. Pinagpawisan ng malamig ang matanda. Mang Abner, bakit po? Masama po ba yung pakiramdam nyo? Tanong ni Jano. Hindi naman iho. Napakaswerte mo. Ingatan mo ang bagay na yan. Dahil yan ang magdadala sa'yo ng swerte. Basta, siguraduhin mo lang na gagamitin mo yan sa kabutihan at hindi sa pansariling interes. Tugon ni Mang Abner. Biglang naintriga ang binata sa sinabi nito. Bakit niyo po nasabing magdadala ng swerte ang batong to? Ano po bang meron? Tanong ni Jano. Hindi basta-basta bato ang hawak mo, Jano. Isa yang uri ng mutya. Kaya ako pinagpapawisan ng malamig.
dahil paniguradong mapapabili tayo ng bagong lambat. Bilisan mo na. Siguradong uumagahin tayo sa paghila. Muling wika ni Mang Abner. Hindi nga nagkamali ang matanda dahil punong-puno ng isda ang kanilang lambat. Kinakailangan pa nilang humingi ng tulong mula sa ibang mangingisda upang tuluyang madala sa dalampasigan ang kanilang nahuli. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nakita. Kaya naman panay ang tanong ng mga ito sa dalawa. Minabuti ni Mang Abner na ilihim ang totoong dahilan dahil alam nitong kukuyugin ng mga tao si Jano sa oras na malamang kagagawan ito ng hawak-hawak niyang mutya. Nako, huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano. Natsambahan lang namin ang kawan ng mga tulingan. Wika ng matanda. Ngunit may ilang pa ding hindi naniniwala dahil napaka-imposible ng sinabi nito. Ang lugar na pinaglalagyan niya ng lambat, napakalapit sa dalampasigan at halos ilang di pa lang ang lalim nito kaya malabong mapadpad ang ganong uri ng isda sa lugar. Mahigit 200 kilo ng tulingan ang nahuli ng dalawa. Mas marami ito kumpara sa huli ng malalaking bangka na tumagal sa laot ng 5 araw. Baka naman nagpapasabog ka ng dinamit, Abner. Alam mong pinagbabawal yan. Wika ng isa sa mga residente na itago na lang natin sa pangalang Pekto. Nako, Pekto, hayang ka na naman sa imahinasyon mo eh. Sige nga, halongkatin mo ang bangka ko kung may makikita kang dinamita. Tugon ni Mang Abner. Naging malaking usapin ito sa buong baryo, kaya naman maging ang mga otoridad ay nakisali na din. Nako Mang Abner, mukhang bigla kayong sumikat ah. Wika ni Jano. Hayaan mo sila, Jano. Wala naman silang mapapala sa atin eh. Kailangan lang muna nating magpalamig. Dahil panigurado kapag naulit to, talagang mauubusan ako ng dahilan. Wika ng matanda. Makalipas ang ilang araw, tuluyan niyang nawala ang atensyon ng mga tao sa nangyari. Muling pumalaot ang dalawa. At sa pagkakataong iyon, sinubukan nilang lumayo sa dalampasigan. Sa isip ng matanda, hindi na mag-iisip ng kung ano ang mga tao kapag nalaman nilang sa malayo nang galing ang mga nahuling isda. Hindi lang tulingan ang pumasok sa lambat ni Mang Abner, maging ang mailap na bantalan o yellowfin tuna nagawa nilang hulihin. Dahil dito, naging maalwan ang pamumuhay nila Jano. Nagawa nitong ipagamot ang ina, nakapagpaayos ng sariling tahanan. Sa kalaunan, sumuko na ang katawan ni Mang Abner. At dahil wala din itong anak na lalaki, pinili ng matandang ipaubayan na lang kay Jano ang pagpapatakbo ng bangka. Katulong ng binata ang kaibigang si Alex. At sa pagtagal, nakapagpagawa sila ng mas malaking bangka. Bagaman nakalimutan ng karamihan sa mga tao ang nangyari, may isa sa kanila ang patuloy na nagmatsyag sa kilos ng binata. Hindi makapaniwala si Mang Pekto sa biglaang pag-angat ng buhay ni Jano. Kaya naman sinubukan nitong kunin ang loob ng binata upang malaman kung ano ang sikreto. Nagtatrabaho sa kagawaran ng pangingisda si Mang Pekto, kaya naging madali sa kanya ang mapalapit kay Jano. Taon-taon kailangan gumawad ng permit para sa mga bangka at bilang pagpapabango,
Tinutulungan nito ang binatang maisagawa ang proseso ng mabilisan. Maraming salamat, Mang Pekto ha. Pumunta po kayo dito mamaya sa bahay, maghahanda po kasi ako ng hapunan. Bilang pasasalamat at pagbabasbas ng bago naming bangka. Wika ni Jano. O sige Jano, maasahan mo ako ha. Pero teka, parang kailan lang nakikisakay ka kay Mang Abner ah. Pero ngayon, may sarili ka ng bangka. Tugon ni Mang Pekto. Siniswerte lang po, Manong. Kaya labis ang pagpapasalamat ko kay Mang Abner eh. Pinagkakatiwalaan niya akong pamahalaan ng mga bangkang pangisda niya. Wika ni Jano. Matapos makipag-usap, kagad na itong umalis. Kinagabihan, napakaraming tao ang dumalo sa idinaos na handaan. Hindi magkanda-ugaga si Jano at Alex sa pag-intindi sa mga ito. Sa labas ng bakuran ginanap ang handaan, kaya walang tao sa loob ng bahay. Kinuha ni Mang Pekto ang pagkakataon upang alamin ang sekreto ni Jano. Nagkunwari itong makikigamit ng banyo at hindi naman naginala si Jano. Sinamahan pa niya si Mang Pekto sa loob ng tahanan. Kayo na pong bahala, Manong ha. Alam niyo naman yung daan palabas ng bahay, di ba? Wika ni Jano. Maraming salamat Jano ha. Ay talagang napakalaki ng bahay mo. Tugon nito. Matapos ay iniwanan na ito ng binata. Ngunit paglabas ni Jano, dali-dali itong naglakad papunta sa silid ng binata. Lingid sa kaalaman, napansin siya ni Alex. Nako, Jano. Mukhang alam ko na kung anong pakay ni Mang Pekto. Tignan mo. Papasok na siya sa kwarto mo. Wika ni Alex. Hayaan mo lang siya sa gagawin niya, Jano. Wala naman siyang mapapala eh. Nasa akin yung mutya. Tugon ni Jano. Ilang sandali nga ay lumabas na ng tahanan si Mang Pekto. Sinalubong naman ito ng binata. O Mang Pekto, mukhang natagalan ka yata sa banyo ah. Wika ni Jano. Oo eh. Medyo sumama yung tiyan ko. Pero maraming salamat ha. Tugon ni Mang Pekto. At labis na ikinagulat ang sunod na sinabi ni Jano. Ano? May nakita ka ba sa loob ng kwarto ko? Alam mo Manong, wala namang masama kung mag-uusisa ka. Pero ang pumasok sa kwarto ng hindi naman sa'yo, krimen yun. Pwede kitang ipakulong. May testigo kung nakakita sa'yo. Wika ni Jano. Sinubukan pang magmaang-maangan ni Mang Pekto. Ngunit hindi din ito nakalusot sa binata. Hindi naman ako pumasok sa kwarto mo Jano eh. Isa pa, ano naman yung gagawin ko doon? Tugon ni Mang Pekto. Yun nga din po yung gusto kong itanong sa inyo. Ano po bang hinahanap niyo sa kwarto ko? Muling tanong ni Jano. Sa pagkakataong iyon, tila napikon si Mang Pekto. Mag-iingat ka sa mga salita mo bata. Dahil hindi mo kilala kung sino ang pinagbibintangan mo. Wika ni Mang Pekto. Sabay labas ng bakuran. Napagtanto ni Jano na hindi siya titigilan ni Mang Pekto. Mukhang magiging tinik sa lalamunan mo si Mang Pekto, Jano ah. Ano sa tingin mo magandang gawin? Tanong ni Alex. Huwag kang mag-alala, Alex.
Hanggat hindi tayo napapahamak ng dahil sa kagagawan niya, hindi ko siya titignan bilang banta. Hayaan mo na lang muna siya. Tugon ni Jano. Panatag itong hindi gagawa ng kahit ano si Mang Pekto dahil wala siyang makitang butas sa mga nangyayari. Ngunit hindi alam ng binata na may binabalak itong hindi maganda. Isang hapon, habang sumusubaybay sa mga bangkang nagbababa ng huli, nilapitan ito ni Mang Abner. Hindi ako makapaniwalang dadaling ka ng kapalaran sa ganitong antas ng buhay, Iho. Ngayon, naniniwala ka na bang mutya ang hawak mo? Wika ni Mang Abner. Yun nga po yung gusto kong malaman, Manong. May kilala po ba kayong nakakaalam kung ano ito? Tanong ni Jano. Meron. Pero nasa kabilang bayan pa ito. Kung gusto mo, punta natin siya. Tugon ni Mang Abner. Sa kagustuhang malaman kung anong klaseng mutya ang hawak, pumayag ito sa mungkahi ng matanda. Walang kaalam-alamang binata. Sinundan sila ni Mang Pekto papunta sa lugar na sinabi ni Mang Abner. Saktong naroon ang pakay nilang tao, kaya kagad nilang kinausap. Pumasok ang dalawa sa tahanan ng matanda na nagngangalang Mang Claudio. Isa itong kilalang manggagamot sa lugar. Dating antingero, nangangalap ng mutya. Kaya sigurado si Mang Abner, makikilala nito ang tanga ni Jano. Habang nag-uusap ang tatlo sa loob ng bahay, nanatili naman si Mang Pekto sa labas at nakinig. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya nyo dito? Tanong ni Mang Claudio. May itatanong lang kami, Mang Claudio. Tungkol ito sa napulot ng kasama kong binata. Tugon ni Mang Abner. Agad namang inilabas ni Jano ang mutyang napulot sa ilog. Eto po, Manong. Napulot ko lang po to sa ilog noon eh. Hindi ko po alam kung ano ito pero simula nang mapa sa akin, nagbago po yung buhay ko. Paliwanag ni Jano. Sinipat ni Mang Claudio ang bato. Napangiti ito nang makumpirma ang pagkakakilanlan. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang mutyang ito, maaari ko bang malaman bakit mo itinago ang mutya kahit hindi mo alam kung ano ang maaari nitong magawa? Tanong ni Mang Claudio. Ang totoo po, hindi ko din po alam kung bakit ko naisipang itago yung batong yan. Basta nagandahan lang po ako, Tatang. Tugon ni Jano. Napangiti naman si Mang Claudio dahil alam nitong napasakamay ng inosenteng binata ang mutya. Bueno, ang mutyang ito ay kilala sa tawag na mutya ng linta. Nagbibigay ito sa swerte sa taong pinili. Pinoproteksyonan din ito ang may tangan sa kanya. At higit sa lahat, may kakayahan itong magpagaling ng anumang karamdaman. Pakaingatan mo ang mutyang ito at siguraduhin huwag gagamitin sa pansariling kapakanan. Dahil sa oras na mangyari yon, kusang lalayas ang gabay ng mutya at mawawalan ito ng bisa. Paliwanag ni Mang Claudio. Halos hindi mapakali si Jano sa sinabi ng matanda. Ngunit walang kaalam-alam ang tatlo na narinig ni Mang Pekto ang impormasyon tungkol kay Jano at nalaman din ito ang dahilan ng biglaang pag-angat ng binata sa buhay. Kaya naman mas lalong nagkaroon ng inspirasyon si Mang Pekto upang kunin ang mutsyang hawak nito.
Matapos makipag-usap ng albularyo, kagad na ding umuwi si Mang Abner. Masayang nag-uusap ang dalawa sa daan nang biglang may humarang sa kanilang mga kalalakihan. Mukhang hindi maganda ang kutob ko dito, Jano. Kilala ko ang mga lalaking ito. Mga pusakal at walang awang mandarambong. Wika ni Mang Abner. Maging si Jano ay natakot sa mga ito. Ngunit tila may kung sinong nagbulong sa kanya. Huwag matakot. At sa hindi malamang dahilan, tila nawala ang pangamba ng binata. Hinawakan pa nito si Mang Abner sa balikat at sinabihang huwag aalis sa likod nito. Wala kang laban sa kanila, Jano. At isa pa, baka may dala silang barel. Pag-awat ni Mang Abner. Ngunit hindi nakinig ang binata. Sa halip sinabihan niya itong magtago sa likod ng puno. Huwag kang mag-alala, Manong. Hindi nila ako sasaktan. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Manong Claudio? Tugon ng binata. Hindi ko nakakalimutan. Kaso nga lang, hindi mo pa ito nagagawang gamitin. Kaya umalis na lang tayo dito. Muling wika ng matanda. Naglakad papunta sa mga kalalakihan si Jano. Sinubukang makipag-usap. Mga kasama, anong may tutulong namin sa inyo? Tanong ni Jano. Isang bagay lang ang pinag-utos sa amin ni Mang Pekto. Yon ay kunin sa iyo ang mutya at itapon ka sa karagatan. Tugon ng lalaki. Napangiti si Jano at muling nagsalita. Ganun ba? Pasensya na ha. Pero hindi ko basta-basta ibibigay sa inyo ang mutyang hawak ko. Kung gusto mo, edi kunin mo. Matapos magsalita, biglang tumakbo ang binata papasok sa masukal na gilid ng daan. Mabilis naman itong hinabol ng mga kalalakihan. Maging si Mang Abner, hindi makapaniwala sa ginawa ni Jano. Ilang sandali pa nakarinig na ang matanda ng sigaw. Inakala nitong napahamak na ang binata, kaya naman dali-dali niya itong sinundan. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang sakal-sakal ni Jano ang isa sa mga kalalakihan at ang ilan sa mga ito ay nakahandusay sa lupa. Narinig nitong magsalita ang binata. Bumalik ka na kay Mang Pekto at sabihin mong huwag niya nang subukan pang kunin sa akin ang mutya. Dahil kahit anong gawin niya, hinding-hindi ko ito isusuko. Wika ni Jano. Matapos magsalita ay pinakawalan nito ang lalaki na kaagad namang kumaripas ng takbo. Matapos umalis ng lalaki ay biglang natumba si Jano. Dali-dali itong nilapitan ng matanda. Inakay palabas sa lugar. Isinandal niya ito sa puno. Ilang sandali lang ay nagkamalay ang binata. Ay maraming salamat sa Diyos at nagkamalay ka na. Ano bang nangyari? Bakit ka hinimatay? Tanong ni Mang Abner. Pilit namang inaalala ng binata ang mga naganap. Teka Manong, ano pong nangyari? Bakit nga pala tayo nandito? Saka asan yung mga kalalakihan? Tugon ni Jano. Napagtanto ni Mang Abner. Walang kamalay-malay si Jano sa mga nangyari. Ngunit ang ipinagtataka ng matanda, sino ang tumalo sa mga kalalakihang nangharang sa kanila
Teka, ang ibig mong sabihin, hindi mo natatandaan ang mga nangyari. Ikaw ang tumalo sa 3 lalaki, Jano. Wika ni Mang Abner. Naramdaman ng binata ang bagyang pananakit ng kamao. Ano po? Hindi ko po maalala yung nangyari, Manong eh. Ang huling natatandaan ko, kinausap tayo ng 3 kalalakihan. Tapos, may boses akong narinig. Tugon ni Jano. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Baka bumalik na naman ang mga tauhan ni Pekto. Yung mga walang hiyang yun talaga oh. Nagulat si Jano sa sinabi ng matanda. Dali-dali itong tumayo. Inalalayan ang matanda. Pinili ng binatang doon na sa kanilang tahanan ituloy ang pag-uusapan. Pagkarating sa bakuran ng matanda, sinalubong sila ni Alex. Hindi magandang balita ang dala nito. Jano, mabuti naman nakauwi na kayo. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit puro putik yung damit mo? Nga pala, pumunta si Mang Pekto sa bahay niyo kanina. May kasamang mga lalaki. Sa takot ng nanay mo, inatake siya sa puso. Pero wala kang dapat ipag-alala ha. Nadala namin sa ospital yung nanay mo. Nasa maayos ng kalagayan. Paliwanag ni Alex. Lalo namang nanggigil si Jano. Alam kong pakay ng matandang yun eh. Balak niyang kunin sa akin ang hawak ko mutya. Hindi ko alam kung saan niya nalaman yung tungkol dito eh. Wala naman akong ibang pinagsabihan. Tugon ni Jano. Kahit ako Jano eh. Hindi ko naman basta-basta ipinagsasabi ang tungkol sa hawak kong mutya. Pero pumasok muna tayo sa bahay niyo Mang Abner. Paniguradong may mga mata at tenga sa paligid si Mang Pekto. Muling wika ni Alex. Mabuti pa nga. Doon tayo mag-usap sa loob ng bahay. Jano, hindi ka pwedeng pumunta sa ospital dahil siguradong naroon din ang ilan sa mga tauhan ni Pekto. Ito ang sinasabi kong panganib eh. Sa oras na malaman ng ibang sekreto mo. Wika ni Mang Abner. Naalala ni Jano ang sinabi nitong siya ang tumalo sa mga tauang pinadala ni Mang Pekto. Manong, ang sabi mo sa akin kanina, akong tumalo sa mga tauhan ni Mang Pekto. Paanong nangyari yun? Eh hindi ko nga maalala kung ano yung ginawa ko eh. Tugon ni Jano. Yan nga din ang ipinagtataka ko, Jano. Dahil hindi ko nakita ang buong pangyayari. Ang nadatnan ko lang nung sakal-sakal mo na ang isa sa kanila. Paliwanag ni Mang Abner. Pilit namang iniisip ni Jano ang mga naganap. Hanggang sa maalala na nito ang boses na narinig bago nawalan ng malay. Bago ko nawalan ng malay, nakarinig ako ng boses eh. Sabi nito wag akong mag-alala. Hindi ko po kilala yung boses na yun, Mang Abner. Wika ni Jano. Walang ideya ang matanda tungkol dito. Ngunit malakas ang hinala niyang kagagawan ito ng mutyang tangan ng binata. Mukhang kailangan nating bumalik kay Mang Claudio. Dahil hindi ko din alam ang sagot sa mga tanong mo. Tugon ni Mang Abner. Nagpresenta si Alex na sunduin ang albularyo dahil alam nito ang panganib na maaaring suungin ni Jano sa oras na makita sila ni Mang Pekto. Ako na po ang bahala, Manong. Susunduin ko na lang po si Mang Claudio. Wika ni Alex at dali-dali itong umalis. At dahil may motorsiklo, mabilis lang silang nakabalik.
Bakit? Anong meron? Hindi ba kakagaling nyo lang sa bahay kaninang hapon? Bungad ng matanda. Pasensya na po sa abala, Mang Claudio. May nangyari po kasi sa amin habang papauwi. Hinarang kami ng grupo ng kalalakihan at hindi namin inaasahan ang nangyari kay Jano. Wika ni Mang Abner. Hinayaan nitong si Jano ang magkwento sa mga nangyari. Hindi na nagtaka ang matanda matapos na marinig ang nangyari kay Jano. Mukhang nagpapakilala na ang gabay ng mutya ng linta. Wala kayong dapat ikatakot dahil isa lang ang ibig sabihin ng mga nangyayari. Mahusay ang pangangalaga mo sa mutya, Jano. Paliwanag ng albularyo. At dagdag pa nito, kusang lalabas ang gabay ng mutya sa oras na nasa panganib ang may tangan nito. Kung ganun, wala pala akong dapat ikatakot. Kailangan lang sigurong mabigyan ng matinding leksyon itong si Mang Pekto. Tugon ni Jano. Matapos ng pag-uusap, muli nilang hinatid ang matanda pa uwi. Sa pagkakataong iyon, sumama si Jano sa paghatid. Inasahan nitong muli siyang haharangin ng mga tauhan ni Mang Pekto. Matapos ihatid ang matanda, kaagad na silang nagpaalam. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis, nagbigay ng babala si Mang Claudio. Huwag mo sanang kalimutan na hindi maglalakas loob si Pekto na kunin sa'yo ang mutya kung wala siyang ipagmamalaki. Mag-iingat ka dahil hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Wika ni Mang Claudio. Salamat po sa pag-aalala, Mang Claudio. Tatandaan ko po ang mga bilin niyo. Sige po, mauna na po kami. Paalam ni Jano. Hindi nga nagkamali ang binata dahil sa kalagitnaan ng daan pa uwi. Muli silang hinarang ng mga tauhan ni Mang Pekto at sa pagkakataong iyon, kasama siya ng mga ito. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Pagkain pa talaga ang kusang lumalapit sa manok. Kung ako sa'yo, isusuko ko na lang ang mutya. Wika ni Mang Pekto. Ano ba talagang dahilan mo? Bakit mo gustong makuha yung mutya? Tanong ng binata. Hindi pa ba halata? Tignan mo ang kalagayan mo ngayon. Gusto kong yumaman, bata, at handa akong gawin ang lahat para makamit ang pinapangarap ko. Tugon ni Mang Pekto. Sabay senya sa kanyang mga tauhan. Isa-isang nagsipaglapitan ang mga ito. Sinugod ang binata. Sa pagkakataong iyon, muli na namang nawalan ng malay si Jano. Nagising na lang itong akay-akay ng kaibigan. Pambihira talaga yung mutya mo, Jano. Kung hindi kita kilala, sasabihin kong biyasa ka pa sa pakikipagsuntukan eh. Wika ni Alex. Napagtanto ni Jano na muli na naman siyang sinakop ng gabay. Mamaya mo na ikwento sa akin yan, pre. Sa ngayon, kailangan na muna nating umuwi. Tugon ni Jano. Pagdating sa kanilang tahanan, hindi na nagsayang pa ng oras si Alex. Isanalaysay nito kay Jano ang nangyari. Ayon dito, walang awang pinagsusuntok ni Jano o kung sino mang nilalang ang sumakop sa kanya. Ang mga tauhan ni Mang Pekto. Samantalang ang matanda naman,
Biglang tumakas nang makitang unti-unti nang natatalo ang kanyang mga tauhan. Sayang. Kung nakikita mo lang yung sarili mo habang nakikipaglaban, talagang mamamangha ka. Grabe yung bilis mo. Grabe yung lakas ng suntok. Grabe. Inubos mo lahat ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Wika ni Alex. Sa palagay ko, hindi ko na lang gugustuhin makita yung sarili kong nakikipagbasag ulo, Alex. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi naman ako mapanakit na tao eh. Kaya parang ang hirap isipin na ako yung gumawa nun. Tugon ng binata. Inabot sila ng madaling araw sa pag-uusap hanggang sa tuluyan ng nakatulog si Jano. Ilang sandali lang ay nagising ito. Nakita ang sariling nasa parehong ilog kung saan niya natagpuan ang mutya. Maliwanag ng mga sandaling iyon, kaya nagpa siya si Jano na maglakad-lakad. Sa hindi kalayuan ay napansin ng binata ang isang lalaking mahaba ang buhok. Kakaiba ang suot nitong damit. Nanlaki mga mata ng binata nang humarap ito sa kanya. Jano, mabuti naman at nakabalik ka na. Alam mo bang, matagal kong inantay na magkita tayo. Wika ng lalaki. Ano daw? Matagal mo kong inantay. Teka, sino ka ba? Tanong ni Jano. Simula nang makita mo ko dito sa lugar na ito, naging magkarugtong na ang buhay natin. Muling wika ng lalaki. Nagkaroon ng ideya si Jano tungkol sa pagkatao ng kausap. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero kahit papano, parang naiintindihan ko na kung bakit ako nandito. Wika ni Jano. Napangiti ang binata. Lumapit ito sa kanya. Unti-unting nagbago ang anyo. Naging kulay asul ang mga mata. Pumuti ang buhok nito. At unti-unting gumuhit sa balat nito ang mga markang hindi maunawaan ni Jano. Tama ang iniisip mo, Jano. Ang nakuha mong mutya at ako ay iisa. Napunta ka sa lugar na ito dahil may mga bagay kang kailangang maunawaan. Wika ng gabay. Inaya nito ang binatang maglakad-lakad. At habang nasa daan ipinaliwanag nito ang lahat sa binata. Maging ang dahilan kung bakit siya pinili ng mutya. Hindi ko naman ginusto yung ganito eh. Pero magiging tapat ako. Malaki ang pasasalamat ng pamilya ko sa naging pagbabago ng buhay namin simula nang mapulot ko yung mutya. Tugon ni Jano. Oo, may mga bagay na hindi natin ginusto. Pero ito ang nakatadhana sa atin. Kaya tanggapin mo ito at magtiwala sa iyong tadhana. Malalaman mo ang lahat sa pagdaan ng panahon. Sa ngayon, kailangan mo nang bumalik. Nasa labas ng tahanan niyo ang taong gustong kunin ang mutya sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, Jano, matigas ang ulo ng isang yan. Wika ng gabay. Sabay tulak kay Jano papunta sa tubig. Biglang nagising si Jano. Nakita si Alex na natataranta. Buti naman nagising ka na. Kanina pa kita pinapabangon eh. Si Mang Abner. Binaril ni Mang Pekto.
Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Dali-dali itong tumayo upang puntahan ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad paglabas nito ng tahanan, sinalubong siya ni Mang Pekto at may dala itong baril. Ano ba talagang kailangan mo, Pekto? Hindi ka pa talaga titigil? Wika ni Jano. Alam mo kung ano ang kailangan ko. At hindi ako titigil hanggat hindi ko yon nakukuha. Kung kinakailangan pumatay ako ng tao, yon ang gagawin ko. Tugon ng matanda habang tinututok ang baril kay Jano. Wala ka talagang kasing sakim, Mang Pekto. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Mang Abner. Muling wika ng binata. Unti-unti din itong nararamdaman ang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib papunta sa mga kamay. Mukhang may kulang sa sinabi mo, bata. Hindi lang si Mang Abner ang madadamay dito kung hindi mo pa din ibibigay sa akin ang mutya. Tignan mo ang dalampasigan. Kaninong mga bangka kaya ang nasusunog? Wika ni Mang Pekto. Dito na nagsimulang magalit ng husto si Jano. Ngunit pilit nitong pinapakalma ang sarili. Alam niyang paraan lang ito ng matanda upang makuha ang gusto. Hindi ka na naawa sa mga taong yan. Wala silang kinalaman sa nangyayari. Bakit kailangan mo silang idamay? Sa isip ni Jano, hindi maaaring mapunta sa kamay ng kagaya ni Mang Pekto ang mutya. Dahil paniguradong magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan. Kagaya ng sinabi ko, marami pang madadamay kung patuloy kang magmamatigas. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na sa akin ang hinihingi ko, bata! Sa pagkakataong iyon, hindi alam ni Jano ang gagawin. Ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhan, narinig nito ang tinig ng gabay. Gusto niya ng kapangyarihan, Jano. O sige, ibigay natin sa kanya. Wika ng gabay. Pero kung ibibigay ko sa kanya ang mutya, marami pang mapapahamak. Paniguradong maraming aapi ng taong yan. Tugon ni Jano. Sino ang may sabing ibibigay mo sa kanya ang mutya? Ikuyom mo ang kamao mo at ihipan. Muling wika ng gabay. Sinunod ito ni Jano. Biglang nakaramdam ang binata. May kung anong namuo sa kanyang nakakuyom na palad. Nanlaki ang mga mata nito. Isang pulang bato ang lumitaw nang buksan niya ang kamay. Yan ang isa pang uri ng mutya ng linta. At sa oras na mahawakan niya yan, hihigupin ng bato ang kanyang espiritu. At patuloy siyang makukulong sa loob niyan hanggat walang bumabasag ng sumpa. Magiging makapangyarihan siya, pero hindi sa mundong ito. Ngayon, ibigay mo sa kanya ang kahilingan. Muling wika ng gabay. Dali-daling naglakad ang binata papunta kay Mang Pekto. Gusto mo ng kapangyarihan? O sige ito, kunin mo. Wika ng binata sabay hagis ng pulang mutya sa matanda. Dali-dali naman niya itong sinalo. Nakangiti ng nakakaloko si Mang Pekto
sa pag-aakalang nakuha nito ang minimithi. Sa wakas, yayaman na din ako. Makukuha ko na ang lahat ng gusto ko. Wika ng matanda habang tumatalon. Kagad namang nilapitan ni Jano si Mang Abner. Manong, ayos lang po ba kayo? Mukhang maluba ang tama nyo ah. Tanong ng binata. Huwag kang mag-alala. Hindi malala ang tama ko pero ikaw, bakit mo naman ibinigay sa kanya ang mutya? Malaking kaguluhan ang mangyayari at alam mong totoo ang sinasabi ko. Wika ni Mang Abner. Hayaan mo na yun, Manong. Mas maganda namang tong nasa akin eh. Wika ng binata habang ipinapakita ng patago sa matanda ang totoong mutya ng linta. Ilang sandali pa, muli nilang ibinaling ang tingin kay Mang Pekto. Napapansin nitong tila umiinit ang hawak na bato. Unti-unti itong nagliliwanag hanggang sa tuluyang lumikop sa katawan ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Jano nang makita ang kanyang gabay. Nakatayo sa likod ni Mang Pekto. Hinawakan nito ang matanda sa ulo at nagsalita. Kailanman, hindi nababagay sa isang sakim ang mutya. Ngayon pagdurusahan mo ang kaparusahan ng kahayokan mo sa yaman at kapangyarihan. Sasama ka sa aking mundo at doon mo mararamdaman ang lahat ng kapangyarihan at kayamanang minimithi mo. Wika ng gabay. Napansin ni Jano. Nakatayo pala sa tabi nito si Mang Claudio. Kamangha-mangha! Isang nimpa ang gabay ng mutyang hawak mo dyan, oh. Hindi nakakapagtakang siniswerte ka sa buhay. Kaya pala, napakapamilyar ng orang bumabalot sa'yo. Ngayon, hindi na makakatakas pa si Pekto. Yan ang kapalit ng paghangad niya ng kapangyarihan. Wika ni Mang Claudio. Uy, Mang Claudio. Kanina pa po ba kayo dyan? Tanong ni Jano. Di naman. Kakarating ko lang din. Naramdaman ko kasi mula sa bahay ang kaguluhan. Kaya naisip kong makiusyoso. O siya, tapos na ang palabas. Mauuna na ako sa inyo. Marami pa akong gagawin. Tuluyang naglaho si Mang Pekto at ang pulang mutya. Biglang nagliwanag ang katawan ng gabay. Habang nagaganap ito, tila unti-unting nababalik sa dati ang lahat. Maging ang sugat ni Mang Abner ay gumaling. Makakalimutan ng mga tao sa paligid ang nangyari. Ngunit para sa'yo, mananatili itong paalala, Jano. Kaya patuloy mong gawin ang tama at huwag kang maghangad ng sobra sa maaaring ibigay. Wika ng gabay. Kagad itong naglaho. Ilang sandali pa ay nagising si Alex, na noon ay nawalan ng malay dahil natamaan ng nahulog na nyog. Teka, bakit ako nandito? Anong nangyari? At saka anong ginagawa mo dyan, Jano? Napangiti na lang ang binata sa naging reaksyon ng kaibigan. Matapos ng kaganapan, itinuloy ng binata ang sinimulang buhay. Naging mas malago ito. Nakatulong pa sila sa iba. Sa paglipas ng taon, kinilala si Jano bilang isa sa pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan,
Nagmamay-ari na si Jano ng malaking barkong pangisda. Naroon ito sa bansang Taiwan. Maraming Pilipino ang natulungan ng pamilya ni Jano. Karamihan sa mga ito, mga kabataang lalaking hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral. Ito ang naging paraan ng binata upang ibalik ang kabutihang dulot ng mutya ng linta. Kwentong Bayan.